Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay yung magaling na mayor ng Davao City na mukhang may pangarap mukhang gustong matupad yung kanyang pangarap at napakagandang halimbawa po ito para sa mga kabataan ng pangarap. Kaya kayo po mga kabataan, no? Kung ang gusto nyong maging mga ugali ay tulad nitong mga Duterte, iyan po ay isang leader ng Davao City na ang ganda po ng pangarap. Napakalaking ehemplo po ito ng pagiging isang bully. Ganito po ang isa sa mga classic example kung paano magbigay ng tamang example sa mga kabataan. Napakalaking figure po ng magandang asal ang mayor ng Davao City. At ganun din po, isasama natin ang malaking kasinungalingan ni Harry Roque. Sabi ko sa inyo sa pagiging talakitok niya, doon siya nahuhuli. O ngayon, anong masasabi mo, Roque? Ikaw na mismo ang nagbenta sa sarili mo. May video po tayo dyan. Kasi po, meron pong hearing kahapon sa lower house. Nag-iba po siya ng tune. She's now singing a different tune. Out of tune na po siya. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, mga subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at sa lahat po ng mga kasama natin sa live chat ng ating video premiere at ng ating live stream. So, umpisahan po natin itong ang gandang-gandang quote card na binigay sa atin ni Ilora. Courtesy of Ilora. Isa sa pangarap ko ang makasampal ng general. Talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, yan po ang magandang halimbawa ng isang public figure ng kasamaan, ng maling pangarap, ng maling ehemplo ng good moral and right conduct. Nakita nyo? Isang mayor nagpapakita ng isang ehemplo ng walang good moral and right conduct. Kasi po, hindi itinuro ng mga magulang. Walang natutunan sa society kundi ang mangbuli, ang manggago, ang mag-asal sanggano. Siguro ito badidap ka ba? Bakit ka mananampal? General pa yan, di ba? Gunggong. So yun ang tingin nila sa kapulisan. Mababang uri ang mga pulis sa kanila. Alipin lang nila ang kapulisan na kayang-kaya nilang manampal. Di po ba? Ipapakita ko sa inyo ang video. Courtesy of Frontline Philippines, sana hindi po tayo i-copyright. Nakuha po natin ito sa kanilang official Facebook page. Inuulat po yan na ang pangarap ng isang sangganong mayor, no? Isang sanggano na naging mayor ng Davao City, walang iba kundi si Kupal Baste Duterte. Ito po, pasensya na po, Frontline Philippines, courtesy po, sana hindi po tayo i-CPR. Dinakbakan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Police Regional Director ng Davao matapos ang rigodon sa Davao City Police. Pinagmumura at pinagbantaan pang sasampalin ng alkalde ang general. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. May sa paon ng tawhanan, kita sa paon yun ako ng pangupalan na sa paon yun ako ng Hindi na itago ni Davao City Mayor Baste Duterte ang galit niya sa Regional Director ng Davao na si Brigadier General Nicolas Torre dahil sa tinawag niyang preconceived narrative nito sa Davao City. Sa isang vlog, pinagmumura at nagbanta pa si Baste na sasampalin niya ang general. Kung saan nasa mga ambisyon o kinabuhi general nga nag-ugat ang galit ni Mayor Baste kay Torre nang palitan nito ang 19 na station commander sa lungsod. Inalis din ni Torre ang dating police director ng Davao City Police. 3 beses nagpalit ng tao hanggang sa maitalaga si Colonel Hansel Marantan nang wala raw konsultasyon sa alkalde.
Una nang sinabi ni Torre na utos mismo ng Camp Crame ang pag-appoint kay Marantan. Bukod naman sa barasahan, binatikos din ni Mayor Baste ang 3-minute response time strategy na gustong ipatupad ni Torre sa Davao. Ibig sabihin, sa loob lang ng 3 minuto ay dapat makaresponde na agad ang mga pulis. Hindi raw yan makatotohanan. Iabot sa diri nga nasa preconceived narrative sa nakita niya kuno nga datos aning atong lugar without even comparing it to anywhere else in the Philippines. Sa send-off ceremony naman ng Davao City Police para sa security personnel ng Kadayawan Festival kanina, parehong absent sina Mayor Baste at Torre. Pero sa isang pahayag, sinabi ng Regional Director na hindi na niya papatulan ang mga sinabi ng alkalde. Professional daw siyang pulis. Pero giit niya, magkaiba ang nananakot lang sa taong tinutotoo ang banta. Kinumpirma naman ni Acting City Director Marantan na nag-usap na sila ni Mayor Baste. Yun nga lang, tumanggi siyang magkomento kung aprobado na ang appointment letter niya. I don't know. I cannot presume or assume anything. Basta ako, gagawin ko kung ano ang mandate ko na pumunta dito sa Davao City. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños. So yan po, mga kababayan, pinagmumura, pinagbantaan. O, Roque, kung sakaling may hindi magandang nangyari doon sa Police Regional ng 11, pwede bang sabihin din may kinalaman si Baste? Kasi yun ang naratiba ni Roque. Na kung may hindi daw nangyari kay BP Sara Duterte, si Marbil ang may kinalaman. O ganun din, ibalik din natin sa kanila. Na kung may masamang nangyari po, diyan po, sa General Torre, ay pwede bang si Basti din ang may kinalaman? Kasi una, pinagmumura niya. Pangalawa, pinagbantaan niya. Sasampalin niya daw. Diba? Ganon po sila kapikon. Ganon katapang ang mga Duterte. Eh di gawin. Gawin mo. Sampalin mo. Ewan ko lang. Diba nung sabi ng tatay mo? Sa mga kapulusan dati? Kung meron threat sa buhay ninyo, unahan na ninyo. Baka hindi pa umaabot yung palad mo sa mukha ni General Torre. Bumulagta ka na. Akala mo wala ring escort si General Torre. Ginagawa nyo lang, puro lang kayo kwento Puro lang kayo dakdak Diba? Gawin ninyo. Ayabang mo No? Halimbawa, porket ikaw ay mayor ng Davao City, na hindi mo nga maayos yung Davao City. Biruin mo, ang daming addict dyan sa security group ninyo. Diba? Ilan yung tinanggal, ilan yung positive sa droga? Diba? Napalautang ka sa sarili mong backyard, gunggong. Tapos kung makapagsalita ka sa general ng pulis, no, binastos mo. Diba kayo po, na mga retired generals dyan, kabaro nyo, sino nga nyo dyan, kakampihan nyo, yung mista ninyo o yung mayor ng Davao City na sasampalin, walang respeto sa isang general ng polis. Dahil lang pikon na siya. Diba? Bakit hindi ka na anuhin dyan? Ang dami mong kabalbalan. Diba? Yung mga pagwa-whitewash ng mga kaso, ng rape, ng krimen, wina-whitewash. Ulitin ko, yung security group ninyo, ilan dyan, nahuli ng mga addictus to pulburonus. Tapos galit na galit ka? Mananampal ka, hindi mo alam ang laki ng responsibilidad ni General Torre? Bastos, di po ba? Walang galang talaga ang mga Duterte. Nagsimula sa tatay, pati mga anak, walang galang, walang GMRC. Sinasabi niyong maka-Pilipino? Bakit mananakit ng kapwa Pilipino? Bakit yung tatay pinag-utos sa mga polis na pag ano ng buhay nyo, tirahin nyo na? Anong ginawa ng ibang polis? Power trip. Di ba? Kayabang-yabang gawin mo. Mga nakikita nyo paano spoiled brat, no? Mga childish tantrums ang mga tatlong Duterte na ito, na mga kupal, di ba? Sige nga. Pagawa natin kay Duterte. Di ba? Bakit hindi nyo gawin? Akala mo naman sila ang siga. Siga nga
Akala mo naman kayang sampalin si General Torre. Gawin mo. 'Di ba? Bugok pala kayo, ang yayabang ninyo eh. Puro lang naman kayo dakdak, pinagmumura pa. Manang-mana talaga sa tatay. Ayan ang example, ha? Gagawing halimbawa ng mga kabataan, kaya walang moral ascendancy. Nawala ang good moral conduct kasi gawa ng mga Duterte, lalong-lalo na yung inyong former president na balahura, walang manners talaga, putang ina. Ayan, napamura na rin tayo. Pero hindi naman tayo mananampal, 'di ba? Ba't mo naman sasampalin Baste Duterte? Di ang gawin mo na lang, magsuntukan na lang kayo. Sana hinamon mo na lang sa ring. No? Pero I doubt na bago ka pa umabot, bulagta ka na dyan. Di ba? Ayun lang ha. Baka nga hindi pa umaabot yung kanyang kamao sa pisngi ni General Torre, baka wala na. Kasi sabi nung tatay, kung nanganganib ang buhay ninyo, ay unahan nyo na. O, di ba? Yun lang ha, naalala ko. O, di ba? Ang kayabang-yabang ng mayor na ito. Akala mo naman may pagmamalaki ang kupal. O, hindi naman siya magiging mayor kung hindi lang siya Duterte. Tapos may pangarap daw maging presidente. Ay, wala na. Wala na. Anong mangyari sa atin? Pakitaan mo lang dyan yung movie nila na gumaganon siya eh. Yun talaga masasabi nyo. Ayan ba ang gusto nyong presidente? May adik tayong presidente. Di ba, Roque? Ay, ba't di mo yun sabihin kay Baste? O ngayon, punta tayo kay Roquita. Sa malaki niyang kasinungalingan. Nung napunta siya ng Senado, sa komite ni Risa Hontiveros about sa Pogo, sinasabi niya, yung bahay daw na tinirhan ng dalawang kriminal, na nahuli ng PAOK, tungkol sa Pogo, at mga wanted pala na kriminal sa China. Kasi binerify po ng PAOK sa embassy ng China sa Pilipinas. At sinabi nga, confirm, yung dalawa na yon ay mga wanted. So, hindi na verify yan. Sabi ni Roque, yung may-ari daw ng bahay dun sa Benguet na tinirhan nun ay korporasyon. Na parang siya rin umupa, tumira doon, pero parang pinasublease niya. Yun, sublease sublesi. Parang ang tanong, third party na yung mga yan. Di ba? Si Roque tumira. Tapos ang ginawa niya, umalis siya, pinatira niya. Siguro hindi pa tapos yung kanyang term. O nakiusap na lang sa korporasyon, di umano. Hindi niya yata naamin doon sa Senado, sa komite ni Hontiveros na kanya yon. Okay? Nakipagtalo pa nga siya kay Hontiveros. Nagmaldita siya doon. Okay? Now, kahapon, sa hearing naman sa lower house, si Johnny Pimentel, napaamin siya. Eto po, mga kababayan, kortesiya na naman, ito may dagdag na ito kortesiya na naman sa ating mga kasamahan na vloggers and influencers. Salamat po sa inyo. Ito, panoorin ninyo. Itong babaeng ito na may alien certificate of registration at merong passport, ang nakalagay po sa kanya single. So ngayon po, nagtataka ako kung ano talaga ang relasyon nila doon sa lalaki na nahanap sa aking bahay. No? At nung nahanap nga po yung lalaki sa aking bahay, ito nga pong si Ana, no? Ang tawag ko sa kanya Ana kasi yun yung American name niya, hinanap ko. Sabi ko, sino yan? O di ba, mga kababayan? Nadinig ninyo. Ano ulit? Ulitin natin. Doon na lang sa punto na sinabi niyang, sa aking bahay. O, ayan. Itong babaeng ito na may alien certificate of registration at merong passport, ang nakalagay po sa kanya single. So ngayon po, nagtataka ako kung ano talaga ang relasyon nila doon sa lalaki na nahanap sa aking bahay. No? At nung nahanap nga po yung lalaki sa aking bahay, ito nga pong si Ana, no? Ang tawag ko sa kanya Ana kasi yun yung American name niya, hinanap ko. Sabi ko, sino yan? Oh, nahanap sa aking bahay. Umamin. Di ba? Walang filter yan. Sa kanya mismong bibig galing yan. Maski nahanapin nyo pa, nakita ko rin yan sa Global Daily Mirror FB page. Ang tanong nila, ano ba talaga, Attorney Harry Roque?
Kanino ba talaga? O, mga kababayan. Ano ba talaga, mga Ano nangyari? Di ba? Confirm. Ano sabi ni Roque? Nahanap sa aking bahay. Oh, di ba? Sinungaling, huling-huli. Ano kaya ang gagawin pag pinatawag ulit siya, doon sa Senado? Okay? O eto pa, ebidensya, mga kababayan. May mga larawan na may confirmation pa, may nagluluto, may umaten pa ng mga blessing nung bago niyang bahay sa Baguio. O eto po, mga kababayan, o courtesy dito sa ating kababayan na for the first couple. O eto, panoorin nyo ulit sa pagsama-samay natin para malaman nyo ang katotohanan na itong mga kampo ni Duterte na mga destabilization plotters or group ay mga sinungaling. Tapos may mga naniniwala pa sa inyo? O, edi ano kayo? Edi sinungaling din kayo? Ang bahay po na tinutukoy nyo sa Tuba Benguet ay rehistrado sa isang korporasyon. Tiniran ko po yan nung ako po'y umalis ng gobyerno, and I do have an interest in the corporation that owns it. No? Pero, wala po sa akin ang possession ng bahay na yan. Meanwhile, hi guys! Welcome to Kusina ni Nadia, and this is a very special day because we are in a very special place of a very special person. Nandito po tayo ngayon sa isa sa lugar na talagang pinakamamahal ng mga Pilipino. Napakahirap po makapunta dito ngayon, but because of His graciousness, tayo po ay nakarating sa bahay ng isang tao na hospitable, sobrang bait, sobrang ibang-iba po sa nakikita natin sa TV. If he can speak for the President, I am sure he can speak for himself. The one and the only spokesperson, Harry Roque, my friend. Hi, my friend. Good to see you. Welcome to Baguio, ha? Welcome to Baguio. Look, guys, look. Hindi niyo po masisisi pag wala po sa Malacanang. Mas maganda dito. Alam mo, Nadia, I've always loved Baguio. As a child, I spent summers here. Tapos, nung ako ngayon nagkasakit, last year, yes, at kinailangan mag-withdraw sa senatorial race, I decided to come back to the place of my youth, dito sa Baguio. I built a home here, and I consider Baguio now as my home. Oh, nakita nyo? Tapos sasabihin sa Senado, corporation daw ang may-ari. Pagdating sa lower house, aking bahay. Oh, di ba? Hilong-hilo na siya sa kanyang kasinungalingan. Kaya nga sabi ni ate, sinungaling ka, hayop ka, huling-huli. Oh, ano gagawin ngayon? Pwede ba siyang i-contempt? Ano ang sabi ni Johnny Pimentel? Sinabi nyo na rin lang naman, bahay nyo yun. O sige po. Roque, ano na? Nagmamaldita siya sa kongreso rin kahapon sa lower house. Abay, sinoplak siya ng kapwa niya abogado na representante. Akala niya, piling madrasta siya doon. Roque, wala na. Huling-huli ka. Sinungaling ka. Huling-huli ko ikaw, hindi makasigaw. Oh, wow. Sinungaling, sinungaling. O, di ba? O, ano ngayon, Roque? Tapos kung makapagsalita ka sa aming Pangulo, lahat nung sinabi mo, lalong-lalo na yung huling-huli sa aming Pangulo, na meron kang authentication, lahat kasinungalingan. Sinungaling, sinungaling, sinungaling. Alam mo kung ano ka lang, yung totoong Pinocchio, hahaba ang ilong mo eh. Kaso ibang humahaba sa'yo eh. Yung wig mo. Hayop na Roque to. Huling-huli ka. Huling-huli kayo. Kaya alam nyo, bali-balita nga, baka nga ilalaglag na to ng Duterte. Ang malaking kapalpakan nila. Biruin nyo, yung mga LDS, mga DDS, nag-rebranding ang mga kupal, pero ganun pa rin sila. Losers. Luslos. Lusaw. Kasi meron silang lutang na former spokesperson nagkakalat ng baho. Damay sila.
Mga sinungaling. Nagsama-sama ang mga sinungaling. Sino pang maniniwala sa inyo? Si Tamilmil, sinungaling kasi ang laking contributor nito, 36 million. Tangira, David pera ni Harimau sinungaling. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.